Hello po, kumusta po mga teng dude? Sa mga Capricorn, pati na rin po sa mga cross watchers, kumusta po kayo? Ateng dude, ayos na po ba kayo dyan? Okay, so simulan na po natin agad. Capricorn, anong money blessing ang paparating sa'yo next 3 days? Anong money blessing ang paparating sa'yo next 3 days? Lumipad na to. Okay. Meron kang resources to maintain, the practicality of, resulting from the productivity of in Taurus. Self-confidence to create, taking a chance on, resulting from the impressiveness of in Leo. Resurrect. Okay, so meron kayong resurrect, get to the heart of, do or die you must, in Pluto. Sa mga Capricorn, ang interesting po ng first 3 cards po ninyo kasi nagsimula sa resources. Parang may existing kang hawak ngayon na may value. Pwedeng pera po ito, work, business, skill, project, or isang bagay na may potential na kumita. O kaya po, maging productive. Pero, ang mensahe po dito is kailangan po ninyo itong alagaan at gamitin ng practical. Hindi siya energy na basta pababayaan mo na lang. At meron din pong lumabas na, eto po, at meron din po kayong self-confidence, taking a chance. So parang may opportunity na kailangan mong pagkatiwalaan din ang sarili mo. Baka may isang bagay na iniisip mong subukan pero nagdadalawang isip ka kung kaya mo ba, kung worth it ba, or kung may magandang timing ba. At ito pong Pluto card po ninyo, resurrect, get to the heart of, do or die, you must. Medyo powerful yung energy po nito. Parang may isang bagay na kailangan mong seryosohin talaga. Pwedeng may dating idea, project, opportunity, offer, o kaya po goal na hindi naman talaga patay, as in wala. Kailangan lang buhayin ulit or ayusin mula po sa pinakaugat. Kaya, Capricorn, hindi ko pa nakikita na random lang yung blessing na paparating po sa inyo. Parang may connection siya sa isang bagay na meron ka na. Isang chance na kailangan mong pag-isipan at isang malaking pagbabago sa approach mo. At gusto kong malaman sa next cards po ninyo kung ano talaga yung opportunity na kailangan buhayin or kung ano yung kailangan mong baguhin para mag-open yung financial blessing. Ano ang specific opportunity or financial situation na kailangan buhayin or baguhin para mag-open ang blessing ng mga Capricorn? Puro reverse po. King of Cups, the Sun, Page of Wands, reverse. Ganito po itsura nila pag upright. Yan po. Pero reverse po. Capricorn, dito na po natin mas nakikita kung ano yung kailangan baguhin. Kasi 3 reverse po ito. Reverse King of Cups, the Sun, Page of Wands. 3 reverse pero hindi ko po ito tinitingnan as automatic na bad sign, okay? Or bad luck. Hindi po siya bad sign. Parang may isang opportunity dito na hindi pa gumagalaw sa tamang direksyon. Okay, King of Cups, reverse. So possible na may emotional uncertainty involved. Baka may decision kang gustong gawin pero may hesitation
or may isang tao na involved na hindi pa completely malinaw kung ano talaga ang intention niya or magiging action niya. At ito naman pong reverse na sun, the sun card reverse. Interesting nito kasi may potential pa rin ang sun, pero reverse siya. Kaya parang hindi pa lumalabas yung full result. Pwedeng may good opportunity pero natatabunan mo na ng doubt, ng delay, or hindi pa sapat yung information para makita mo kung gaano talaga ito ka-promising. At Page of Wands reverse, ito yung parang unfinished start. May idea, may plano, may opportunity, or may mensahe na dapat sana nagbukas ng bagong direksyon. Pero parang na-delay po ito. So nakikita ko na-delay or hindi natuloy, naudlot. Yan po. O hindi pa nagkaroon ng enough push. Okay. Kaya pala, sa first 3 cards po ninyo, may resurrect at get to the heart of. Parang kailangan mong balikan yung isang bagay na hindi mo natuloy or hindi mo nabigyan ng chance at kung bakit ito natigil. Baka hindi naman talaga yung opportunity ang problema, ating dude. Baka yung hesitation, yung timing, o kaya po yung lack of confidence ang kailangan munang baguhin. So, gusto ko pong malaman ngayon kung ano ang mangyayari kapag naalis na yung block na ito, kapag nagkaroon na ng clarity at nagkaroon na ulit ng movement, saan dadalhin kayo pong mga Capricorn ng opportunity na ito? Ano ang mangyayari kapag nalampasan ng mga Capricorn ang hesitation, delay, or block na ito? Ano ang magiging next movement ng opportunity? Power. Wow! Power. Summer. Magka-rhyme. Power, summer. Sunflower, pwedeng significant. Pentagram, pwedeng significant sa inyo. Magic wand. Anong mangyayari kapag nalampasan? Masculine, Lord God. Ooh, wow. Ang high vibe, high frequency ng mensahe sa inyo, ating dude. Power, summer, masculine. Capricorn. Ito yung gusto kong makita. Pagkatapos nito pong tatlong grabe. Parang ngayon lang nangyari to na tatlong cards talaga, puro reverse. Kasi parang biglang nag-shift yung energy. Power yung unang lumabas eh. Ito po, power ang unang lumabas. So once malagpasan mo, okay, ating dude, once malampasan mo yung hesitation, uncertainty, parang bumabalik yung confidence mo at mas kaya mo nang kontrolin yung direction na situation mo. At ito pong summer, Watchtower of the South. Pwedeng significant po sa inyo yung direction na south. Okay? Pwedeng mag-resonate sa ilan or hindi. So, kunin nyo lang po yung mag-resonate at skip, ignore nyo po yung hindi. Okay? So, ang dating nito sa akin, mas nagiging active at visible yung opportunity. Parang kung kanina, hindi mo pa makita kung saan papunta ngayon, mas maraming signs na nagsisimulang lumabas. May growth, may growth energy, may movement, at mas madaling makita kung ano yung pwedeng maging resulta. At masculine, Lord God and Lord God. Okay, ito yung interesting dahil may strong authority energy. Pwedeng may lalaki, boss, employer, decision maker, kaya po kliyente po ninyo, or someone na may influence sa sitwasyon po ninyo na magiging importanteng bahagi ng next movement po ninyo. Pwede rin po itong ikaw mismo, Capricorn, na kailangan ng maging decisive at kunin yung control. Kaya parang yung opportunity na kanina ay stalled o kaya po delayed, hindi naman pala completely wala. Hindi po completely gone. Kailangan lang munang maibalik yung confidence. Okay, yung confidence po ninyo at magkaroon ng
decisive action. At kapag nangyari po yun, mas nagiging visible kung sino or kung ano po yung magiging key or magiging daan para po mag-open po yung opportunity sa inyo. Ano ang magiging financial result ni Capricorn kapag nagkaroon? Ano ang magiging financial result ni Capricorn kapag nagkaroon na ng movement at action sa opportunity na ito? Okay, so done. Roller coaster, on the table, nightlife, gamble, take a risk, reverse, hamster wheel, lost. So, Capricorn, ito na po yung final cards po ninyo para makita po kung anong magiging financial result kapag gumalaw na po yung opportunity. At medyo interesting ang combination dahil may roller coaster, on the table, nightlife or gamble card or take a risk card. So parang may movement talaga dito pero hindi siya completely steady. May highs and lows, may moments na parang feeling mo ang laki ng possibility, pero may moments din na mapapaisip ka kung tama ba yung decision mo. Kaya importante po dito na huwag kang basta sumabay sa excitement. So, ito po on the table, parang may opportunity o kaya po offer na literal na nasa harapan mo na. May kailangan kang pagdesisyonan, pagpilian o kaya po pag-aralan. At ito pong nightlife or gamble, very strong. Okay, ating dude. Very strong reminder na mag-ingat po sa risk. Hindi ko ito agad sasabihin na literal na gambling or betting. Yung mga chance-based activities. Mas general siyang warning na huwag mong ilagay sa alanganin ang pera mo dahil lang mukhang exciting yung opportunity. At reverse hamster wheel. Ito yung gusto kong makita dahil parang may chance kang makaalis sa paulit-ulit na cycle. O yung cycle na problema lagi sa pera, yan po. Kung may situation na paulit-ulit na lang, same financial struggle, same routine, same problem, may possibility na maputol yung cycle kapag gumawa ka ng ibang approach na nabanggit na rin po kanina. Ibang approach, bagong approach. Pero, lost ang ending. Kaya ito yung final warning ng cards po ninyo. Huwag kang kikilos ng walang malinaw na direksyon. Kapag hindi mo alam kung saan papunta ang opportunity, huwag mong pilitin. Mas okay na mag-pause, mag-check ng details, at siguraduhin po ninyo mga tengdud, alam po ninyo yung inyo pong pinapasok. Okay? Capricorn, ang pinaka-message ng reading po ninyo ay hindi mo kailangang habulin ang kahit anong opportunity just because it looks like a chance to make money. May opportunity na pwedeng bumalik or magkaroon po ng movement pero kailangan mo maging very practical sa pag-evaluate po nito. May possibility na makaalis ka sa isang repetitive financial cycle. Sobrang laking possibility nito, ating dude. Pero ang way out is not through blind risk. Yan po, yung warning po sa inyo. Paalala, reminder. Yan po, not through blind risk. Gamitin mo yung power, ito po, gamitin mo yung power energy, confidence, control, at pagiging decisive. But pair it with the practicality. Ayan po, practicality. Dito po sa first cards po ninyo. Kung may offer po, proposal, business idea ka, or may investment, job, o kaya po opportunity,
payment arrangement o kaya po financial decision na darating, tingnan niyo po muna ang buong picture. Kapag malinaw ang terms, conditions, at kaya mong panindigan hanggang sa dulo, yan po, kaya niyong panindigan, tsaka ka kumilos. Pero kung sobrang ganda pakinggan at kailangan mong mag-risk nang hindi mo naiintindihan, doon po kayo mag-ingat, mga ating dude. So, bago po natin isara ang reading po ninyo, bigyan ko po kayo ng mga lucky numbers po ninyo, no? Symbolically, sa cards po ninyo, meron pong 4, 5, 8, 10, at 19. Ang 4 po, 4, ay simbolo po ng stability or ng foundation. Ang 5 naman po ay movement po yan o pagbabago, change, shift. Ang number 8 naman po ay power. So, ang number 18 po para sa akin ay simbolo din yan ng infinite abundance, ng money, energy, yan po, ng swerte, lalo na po sa pera, abundance. Ang number 10 naman po ay completion. Yan po, completion ng cycle. Completion, lesson learned. Yan po. 19 naman po ay sun energy. 19, sun energy. So, yung nakikita ko dito, yung 22 ay major transformation po na posible talagang mangyari sa inyo. Major transformation, new cycle energy. New cycle kasi meron na ditong done may completion So, may new cycle energy. Lucky dates po ninyo 4, 5, 8, 10, 19, at 22. Bigyan ko na rin po kayo ng mga, kung gusto nyo lang po, ating dude, pwede nyo gamitin or ignore nyo po kung hindi po kayo interesado. Sa mga interesado po, no, yung mga dates to avoid para po sa mga, katulad po ng mga major financial risk na gagawin po ninyo. Dates to avoid, mga pwedeng iwasan. Kung gusto nyo lang po at kung kaya po nyo iwasan. 7, 13, 16, 18, at 21. Yan po nakikita ko dyan. So, hindi naman po ibig sabihin na malas sa mga araw na ito. Yan po, disclaimer po, hindi po ibig sabihin na malas po mga araw na yan, mga nabanggit ko po na kung okay lang po sa inyo, iwasan po ninyo. Kasi po, since may gamble plus lost, yan po, at may roller coaster pa kayo dito, sa ending, gamitin lang natin sila as extra caution dates, okay? Caution lang. Especially para sa mga impulsive spending, yan po, high-risk investments. Kung hindi naman po kayo mag-invest talaga ng malaki, ignore nyo po ito. Para lang po ito sa mga katulad po nga ng impulsive spending, high-risk investments, o kaya po decisions na hindi pa malinaw. Mga maswerteng kulay, green, gold, earthy, brown. Yan po sa grounding at practicality po yan. Black naman po, itim, ay power, authority, energy. Pwede rin po accent. Hindi naman po kailangan ng literal na all black yung suot po ninyo, yung mga gagamitin po ninyo. Kahit accent lang, okay? Simbolo yan ng power, ng authority, energy. Yung mga lucky symbols naman po ninyo, kung nakikita nyo po yan, parang sinasabi ng Divine Universe na maswerte ka, okay? Or kung may ginagawa ka ngayon, may idea ka, maswerte yan. Parang ganun po. Basta iba-iba po yan. In any shape or form, may makita po kayo ng mga lucky symbols katulad po ng sun, okay? In any shape or form, picture, videos, tattoo, kahit saan nyo po makita, no? Yung nakaprint po sa t-shirt, design sa t-shirt, kahit ano po yan. Sun, okay? Key, susi. Crown, corona, o yung spiral, okay? Spiral. Pero ang gandang simbolo po yan, kung makita niyo po yan, sign po ng breaking the old cycle. So, wow. Diba? Capricorn, hindi po simple yung reading po ninyo ngayon, no? May opportunity na pwedeng gumalaw, pero ang cards,
are asking you to be smarter with your choices. May chance kang makaalis sa isang cycle na matagal na talagang paulit-ulit. Okay? May malaking chance talaga nakita ko dito mga tengdude. Pero huwag mong ipagpalit ang stability sa isang risky decision. Ang tunay na blessing po dito, may connection sa confidence, productivity, at paggamit ng kung ano po yung meron ka na. Okay? Kung ano yung meron ka. Kung meron pong opportunity na dumating or offer, proposal, huwag agad sabihin na yes dahil excited ka. Tingnan niyo po muna, pag-isipan niyo po mabuti, siguraduhin niyo po hindi ka mawawala sa direction po ninyo. Kasi Capricorn, minsan, ang biggest financial blessing isn't simply getting more money. Okay? Hindi lang basta magkaroon ka ng malaking pera. It's finally knowing where to put your energy. Kasi energy po ninyo, hindi basta energy yan, divine energy po yan. Paalala po mga ating divine energy po, where to say yes and where to say no. Okay? Kailangan po alamin po ninyo kung saan nyo ilalagay yung energy po ninyo, where to say yes and where to say no. Okay? Ating dude. So, sana po ay may napulot po kayo dito na maganda, positive, high vibe na mapapakinabangan po ninyo. Yan po makatulong po sa inyo kahit paano. Maraming salamat po sa oras, sa divine energy, sa patuloy po ninyo suporta, sa mga nagko-comment, sa mga nagda-like, subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Or sa mga magsasubscribe pa lang, thank you po mga ating dude. Sobrang na-appreciate ko po. At ayun po, maraming salamat po. Sana patuloy po ninyo subaybayin mga readings po ninyo. Ingat po kayo palagi hanggang sa susunod po.